So yun ba mga Dabarkads, mga kabiyaya, sa isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV, isang defender ng TVJ at reactor ng mga viral showbiz issue dito sa Pilipinas. At nakikita nyo naman mga Dabarkads na uniform po tayo. Ka-uniform! Yan o, nakita nyo ba yan? Tito, Vic, and Joey. Salamat po pala sa naglaban ng damit ko na naririnig niya ngayon yung aking boses. Mare, salamat Mar. Ay. So yan ay mga pag-uusapan po natin ngayon mga Dabarkads ay walang iba kundi yung pasilip. Pasilip sa maaaring maging bagong studio ng Tito Vic and Joey. So alam naman natin po na medyo may kaliitan ho talaga ang studio ng TVJ sa TV5, di ba? At isa po ako doon na saksi. Or isa kami doon na saksi, sa likod ko pa nga yung pagpunta namin doon sa studio, no, nung live na nanood po kami ng show ng EAT na sobrang saya po talaga. At sobrang mabait ng mga Dabarkads, hindi sila maarting mga artista, hindi katulad ng iba dyan. No, hindi katulad ng iba dyan na wala pa sa kalingkingan ng pagiging sikat na nag-iinarte na. So yun nga na mga Dabarkads, may isa po akong nakitang post at ito nga ay ito din yung sinasabi nung kaibigan ko nung nakaraan. Diba natatandaan nyo yung natin? Yung kinontent natin nung nakaraan, matagal na yun siguro mga 2 months ago, na etong TVJ nga po ay or si Manny V. Pangilinan ay ginagawa ng bagong studio ang TVJ. Na di hamak na mas malaki. At ito nga po daw ay i-reveal or ipapakita sa darating na December. So sobrang talaga no. Grabe si si Manny V. Pangilinan no. Talagang minamahal niya yung kanyang no. Iba yung iba yung Manny V. Pangilinan talaga sa totoo lang. Hindi katulad ng iba diyan. Napakatapos pakinabangan ng Tito Vic and Joey, winawalang ya. Digil niyo ako. Pagkatapos pakinabangan, gawing gatasan or palabigasan nung araw, no? Alam niyo yung mga nagsasabi diyan na ang Tito Vic and Joey ay ginawa nilang palabigasan ng tape INC. Nagkakamali kayo. Dahil ang tape INC po ang naging ang TVG po ang naging palabigasan ng tape INC nung araw. Para sa kaalaman nyo lang mga higil nyo na naman ako, aga-aga Na-high blood nyo ako Nagsinyog nyo ako ay. Ewan ko na lang talaga. No? At ito naman po, ulitin ko sa inyo, hindi pa po ito 100%, no? Kasi baka mamaya may magsabi, 100% na ba yan? Hindi pa po ito 100%. Kasi, sabi ko nga sa inyo, hinahayaan po namin na mag Tito Vic and Joey muna ang unang maglabas ng issue or yung mga pwede nating ibalita rin dito sa channel natin bilang respeto sa kanila. Bali ito, parang lang to tinatawag na gusto lang namin kayong i-excite. Wow. Parang kabang-abang ba? Pero alam naman din natin na 'di ba pansamantala lang naman talaga yung studio nila diyan sa sa TV5, yung sa maliit na studio. Kasi alam sa mga hindi nakakaalam, marami pong studio ang TV5. So syempre, Tito Vic and Joey yan, hindi naman ganun kadali, no? Hindi naman ganun ka mabilisan lang ang paggawa ng studio. Syempre, papagandahin yan para permanente na ho. Kasi alam naman natin na permanente naman na talaga ang Tito Vic and Joey sa TV5. Ayun nga rin po pala mga Dabarkads, no? Tawag dito na wala sa isip ko.
Nawala tuloy sa isip ko. Ito. Ito nga, yung bali-balita talaga, yung si Manny B. Pangilinan, alam nyo, napakalaking impact talaga ng TVJ, no? Nung simula nang dumating sila sa TV5. Napakalaking impact. Dati, minamaliit-maliit lang si Manny B. Pangilinan dahil nga, although, totoo, mayaman, kung sa mayaman, si Manny B. Pangilinan, pero, ipag-usapang network, yung network yung mismong ano nila ay ang Kulela 2 talaga noon pa ay TV5, no? TV5 po talaga. Pero ngayon no, ang TV5 na po ang nangunguna or talagang umaarangkada lalo na sa usapang pagdating sa noontime show. No, yung mga napapanood nyo dyan na mga yung mga post dyan na GMA pa rin malakas. ABS-CBN pa rin malakas. Huwag yung mga paniwala dyan. Alam nyo, naunguna po, lalo na sa usapang noontime show, ang TV5. Kahit saan nyo pong research yan, ay unang-una po, or number 1 na po, ang TV5. Siyempre, sa pamamagitan din po yan ng kabaitang taglay ni Manny B. Pangilinan na in-apply niya po sa Tito Vic and Joey. No, na yung alam naman natin yung ginawa niyang pagtanggap at pag-asikaso at pagmamahal sa Tito Vic and Joey, ito na siguro yung balik ho sa kanya. No, at alam naman din natin na itong TV5 na to ay talagang nakilala din naman din talaga to. Pero nung mga panahon kasi na ang Tito Vic and Joey ay nasa GMA, yun talaga yung nagpapalakas din ng ratings. Kaya totoo ang laki pong kawalan, no? Ang laki pong kawalan ng Tito Vic and Joey or ng TVJ sa GMA dahil simula nung umalis sila parang namulubi nga po ito. Parang nawala sa wisyo. No, ang GMA hanggang sa marami nang lumabas ng mga bali-balita na kayo nalulugi or or marami nang nawalang pera dahil nga sa tape INC. Siguro ang ginagawa na lang, alam nyo yung ginagawa na lang ng tape INC nila, yung puro na lang puro labas yung pera. Kasi kung sa ads naman, mas diamak pa rin na mataas ang ads ng Tito Vic and Joey. So hindi na natin ina-update yan, no? O nga, nakakalimutan natin i-update. Yan yung sa susunod na mga video natin. Pero kahit hindi naman na siguro, kasi alam naman din natin diba? Parang nakakaumay na lang din na parang nakikipagpaligsahan tayo sa kanila na kahit hindi naman na natin kailangan. Hindi na natin kailangan makipagpaligsahan sa kanila dahil alam naman natin na sa ratings na una ang Tito Vic and Joey, sa ads ay una pa rin at lalo na sa social media platform, mga views ay nangunguna po ang Tito Vic and Joey. At ito rin po pala, pag-uusapan din po pala natin ito, no, yung kay Alden Richard. Naku po. Na itong si Alden Richard ay nawalan po daw ng 100 million pesos. Nang dahil, ito, magugulat kayo dito. Kasi hindi naman fake news po ito kasi galing pong Abante News to. No? Nang dahil po sa Haldab. Paano nang yan? Totoo kaya to? So yun, no, bago natin ito simula, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, 5 yun, ha? Pag ganyan, 5. Automatic na yan. Nakita niyo may mga thumbnail ko yan. Ganun, no? May nag-chat sa akin, Sabi niya, tanggalin mo na yung mukha mo doon sa thumbnail, ang sagwa. Sabi ko, bakit ba? Ang ganda nga Ang gwapo ko nga doon Itong mga followers ko na to, mga mga demanding. So, unahin natin to, no? Yan, may kita nyo dyan. Sa screen, Hindi pa rin magaling. Umulan na naman ngayon, mga kadabarkads. Oo, umulan na naman ngayon, kaya medyo nagkaroon na naman tayo ng sipon. Tapos puyat din. Oo. Kaya kayo huwag kayong magpupuyat dyan, iwasan yung magpuyat. So, ito,
Unahin natin to kay Alden. Sabi na nga ba Anti-News, wala kasing alam. Alden Richards, naloko ng 100 million pesos. What? Grabe to 100 million. Ako nga lang, maloko ako ng 1,000. Galit na ako. Halos makipagdurugan na ako. Tapos ito, 100 million? Saan mo kunin yun? Kailan kaya makakahawak lang ganun? Alam mo yun, ito ano lang naman, hawak lang naman, pero hindi ko pinapangarap na maging mayaman. Alam mo yun, yung tipong may hanap buhay, may ano lang kami, may negosyo, may bahay, may sariling bahay, may sariling negosyo. Yun, okay na, sapat na sa amin yun. Tapos pang-araw-araw na pamumuhay, okay na sa akin yun, no? Basta yung negosyo talaga. Pero ito, 100 million? Parang nakakalula. Tapos, ito, naloko. Naloko, Alden Richard, naloko po daw ng 100 million pesos. Ano nga bang dahilan? So ito po, basahin po natin. May kita nyo po dyan sa screen. Limpak-limpak na pera ang nawala kay Alden Richards. Noong, may mesa, Alden Richards. Noong pumutok ang Aldab Grace. Bakit sa Aldab? Dapat nga maging bakit naloko sila? Sige, basahin natin. Pumutok ang Aldab Grace. Sa panayam ni OG Diaz kay Alden kasama si Julia Montes, nilantad nito na higit kumulang 100 million pesos ang nalugi kay Alden. May mga losses ka din, tanong ni OG. Sabi naman ni Alden, yung naloko po ako, hindi naman siya parang scam, pero parang ganun, tunog ni Alden. Paliwanag na aktor ngayon niya na realize na mas okay daw pala na mas maraming alam ang isang tao kaysa sa maraming pera. Totoo naman yun, mas okay talaga para sa akin, mas okay yung mas marami kang alam kaysa sa marami kang pera. Marami kang pera, wala ka namang alam, hindi naloko ka. Tama naman yung sinasabi ni Alden. Ngayon, saan ba siya naloko? Sino ang naloko sa kanya? Naku, wag naman sana kasi talagang Alden. Ay nako. Dahil naubos daw ang mga may pera kapag wala silang alam, sabi ni Alden. Ngayon ko na-realize at my age now na mas okay na mas marami kang alam kaysa sa marami kang pera. Saad ni Alden. Kung marami kang pera pero wala kang alam, maraming tao na mag-take advantage nun aniya pa. No. Kaya ngayon daw ay gigil si Alden na matuto dahil sa kanyang karanasan. Wag mong ipakita sa mga tao na wala kang alam. Kung wala kang alam, aralin mo muna tsaka tayo mag-usap, payo ni Alden. Maganda yun Oo, maganda yun. Walang doon. Pero dito nga, ang tanong mo dito, paano siya nawalan or naloko ng 100 million tapos sa Aldab case pa? Sino kaya itong pinaparinggan ni Alden Richard na to? So, alamin natin yung punot dulo dyan. Antayin nyo po yung video natin. Mga ganitong hindi ako komportable sa ganito. Hindi ako rito medyo may chupulangkot baby ko muna akong nararamdaman. Alam niyo yung chupulangkot baby ko mon? Champuradong may latek na may putik. Nako, parang may wala lang. Ewan ko ba kung bakit alam niyo ngayon, parang parang biglang ito, excuse po sa Aldab Nation. Mahal ko po si Alden at Maine, no? Wala naman po akong lalo na ang TBJ. Pero parang simula nung nagka-movie sila ni, anong pangalan nito? Ni Julia Montes. But parang may mga, si Alden, yung may mga pasabog, no? Parang yung una-una, yung kay Maine Mendoza, nagkagusto daw siya kay Maine. So doon, talagang na-appreciate naman natin yun na totoo naman talagang pwedeng mangyari yun dahil
Sino ba namang lalaki ang hindi mai-in love kay Main Mendoza, 'di ba? Mabait, talented, kalugpa, 'di ba? Makulit, no? So napag-aanuhan ko lang bakit bawat interview kay Alden Richard parang may pasabog na parang alam mo yun, ano ba to pang height na lang ba talaga to ng movie? Hindi na natin alam kasi nung una hindi ako naniniwala na nagpapa-hype lang si Alden Richard ng kanyang movie dahil alam ko naman na talagang patok ito. Na kapag gumawa to ng movie si Alden Richard talagang tatangkiligin ng sambayan ng Pilipino. Pero bigla na lang pong pumapasok sa isip ko na parang alam nyo kasi ako mahilig ako sa alam nyo yung mga tuklas-tuklas. Tapos kapag natuklasan ko yung isang bagay sobrang saya ko na ho dun. No? Ngayon, eto, napagtanto ko sa isip ko na bakit kada may interview si Alden Richard parang may isang momento or may isang topic na biglang may sasabog. Katulad nito kasi tingnan nyo basahin ko ulit sa inyo limpak-limpak na pera ang nawala kay Alden Richards noong pumutok ang Aldab craze. So ibig sabihin, sino nang loko sa kanya? Ano ba to? Kasi pwedeng pwedeng ang pinapalabas niya rito kasi Aldab ano pa to, years pa tong sinasabi niya, panahon pa ng Aldab, 'di ba? So maaaring may nang loko sa kanya nung bagay nasa GMA pa rin naman din siya ngayon. Wait lang. Wait. My brain is so very palpitation. Oh my God. My brain is palpitation, you know? The barkads, my brain. Oh my God. My brain is so very not comfortable, ha? Oh my God. You're eating my nerve. Naku po, may pumasok bigla sa utak ko, Aldab Nation. Kasi ito, isipin nyo, hindi magagawa ng Tito Vic and Joey na lokohin si Alden Richard. Never yan. Never. Hindi rin magagawa ni Main Mendoza na lokohin si Alden Richard. Never yan. Never. Ay, across my heart. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi magagawa ng lahat yan. Pero may isa akong naiisip. Naiisip nyo ba ang naiisip ko? Naiisip nyo ba ang pumasok bigla sa malawak kong kautakan? Kautakan talaga. Biglang pumasok sa isip ko yan Hindi kaya hindi kaya sila? Oh my God. Oh! Parang biglang pumasok sa isip ko na kakaibang impormasyon. Ay, lako. Limpak na pera ang nawala, no? Kay Alden Richards nung pumatok ang Aldab. Sino ba ang humahawak sa mga artista nung panahon ng Aldab? Hindi po ang Tito Vic and Joey, lalong hindi si Main Mendoza. So sino kaya? I-comment nyo dyan mga kadabarkads, babasahin ko na lang yan. Sino kaya? Ako kasi may naiisip ako ano sila? Tatlong magkapatid. Tapos magulang din pagdating sa pera. Ay, nako. Hindi kasi naisip ko lang talaga. Biglang pumasok sa isip ko Sila yung pwedeng gumawa ng ganito Kung halimbawa man na naloko si Alden Richard nung panahon ng Aldab Nation or ng Aldab worldwide ba? No. Posibleng nga maloko si Alden Richard dahil nung mga panahon na yun, hindi pa to masyadong biyasa. Or wala pa siyang dunong kung tawagin.
Ngayon, kung may tao man na magloloko or manloloko kay Alden Richard, isa lang ang nasa utak natin lahat. Walang iba kundi ang... Kayo na bahala magdugtong dyan sa comment section. Mahirap na, baka makulong pa tayo. Mahirap na, baka madumana tayo guys eh. So mapunta na rin tayo. Ito rin nakabiliban. Speaking of Alden Richard and Julia Montes, ay ito napakagaling talaga nitong tao na to. Isang palakpakan kay Coco Martin. Alam naman natin na si Coco Martin ay asawa. Asawa ba o boyfriend? Boyfriend ni Julia Montes. Naka-love team ngayon ni Alden Richard. So ngayon ito nga, walang pake sa laplapan kay Alden. Coco, pinelex movie ni Julia. Laplapan talaga. Hindi ba pwedeng kisinsin? Abante News? Oy, Abante News! Nung klanteting to, laplapan talaga oh. Pwede naman kissing scene na lang Ang hard mo rin Kinilig ang fans ni Coco Martin at Julia Montes tuwing pinopromote ng una sa kanyang official social media account ang 5 breakups and romance. Asan yan? Nawala. Okay. 5 romance. Aliw na aliw ang mga followers nila kasi naman super sipag mag-promote ng boyfriend na ni Julia as if pelikula nito na piniplex ng aktor online. Halos araw-araw may posting ang FPJ Batang Quiapo actor ng movie nila Julia and Alden Richard. Wala nga raw paki si Coco sa laplapan scene ni Julia kay Alden sabi niya. Kaya naman umaapaw ang kilig ang Coco Jul fans dahil napaka-positive ng kapamilya aktor sa kanyang kasintahan. Alam nyo, yung mga ganyan naman, si Coco Martin, hindi na natin talaga maano yan na parang magsiselos-selos. Selos-selos pa, napakalawak ng utak din ng tao na yan. Ni Coco Martin, isa din sa mga inaangaan kong aktor yan napaka-talented at napakalawak ng syempre movie. At bakit tawag Coco Martin din naman, ganun din naman may kissing scene sa mga kanyang movie yan sa Batang Quiapo ngayon, di ba? So wala namang problema yun at alam naman din nila na nagmamahalan sila, So yun. Dito na tayo sa ating main event. Hindi kailabutan ako. Charles, pengang tubig. Nasasamid ako. Hindi kailabutan ako dito. Ang laki nitong studyong to. Ang laki. Kung ito man ang magiging studio ng TVJ ay daming mga kapanood na guys. Hindi nyo na, yung mga nagre-reklamo dyan na tawag dito na nagtatanong na bakit hindi daw pa daw sila matawagan or ma-replyan sa Gmail dahil nga sa pagpapa-reserve nila sa gusto nilang manood ng live sa Tito Vic and Joey or sa Legit Dabber Cards. Alam nyo, kahit din kami, pero nagantay po kami ng matagal. So kayo din, ganun na lang din po. At mas maganda kung yun na nga, matuloy itong bagong studio ng TV5 dahil mas malaki po ito, di hamak na 3 beses na laki. Sa studio nila ngayon, kung matutuloy man po ito, kung matutuloy man po ito, ay mas marami na ho tayong makakapanood or pwedeng manood sa Tito Vic and Joey in live, diba? Live show. So ito, babanggitin ko na ba? Dito daw, ito isang post lang po ito dito daw gagamitin ang bagong studio ng Legit Dabber Cards o EAT sa transmitter tower ng TV5 sa Quirino Highway, Novaliches. Pagdating ng Bermans.
medyo bilisan na nila agad ang paggagawa ng bagong studio dahil gustong-gusto na ng mga fans na manood sila dyan. Pero yung media center sa Mandaluyong ginagamit muna pansamantala. No? Ang say ko, pwede na siguro medyo malapit-lapit ako dyan. Actually, ito yung yung nag-post, no? Ito yung sabi niya, malapit-lapit daw siya sa TV5. Isang lang naman daw. Ang sakay dito, malapit-lapit ako dyan. Actually, Kamarin. Caloocan ako Madalas akong napapadaan dyan sa TV5 habang sumasakay ng jeep o bus papasok sa work at pabalik ng bahay. Always traffic. Di yan inaabot ako dyan siyam-siyam bago makarating ng SM North. Mula sa SM RP hanggang Muñoz. So ito nga po daw along bagong studio Legit Tower, Legit Tabercad CAT, transmitter tower ng TV5 sa Quirino Highway, Novaliches. So ito daw ay kapag natapos daw ito ng medyo mabilisan ay makakalipat na sila ng ditong darating na Berman. So ito si Berman sa ngayon. Itong siguro mga December, baka ito yung baka pagsasabayin. Hindi kaya pagsasabayin ng Tito Vic and Joey yung paglagay ng bagong titulo na Itbulaga tapos itong paglipat nila dito. Maaaring mangyari yun, di ba dapat pala hindi ko muna sinabi. Nakapaktay na naman ako nito. Cancel na ako sa shooting nito. Ako po, ba't hindi ko naalala? Cancel ako sa shooting nito. Tanggal ako sa lineup nito bilang 3 bukol. Ako po, ba't pala hindi ko sinabi? Sorry na, na-excite ako. Ma'am, pasensya na kayo, nasabi ko. Ikakat ko na lang ba to? Total, upload naman to So wag na, nandyan na yan Ayaw ko mag-cut-cut. So ito ay, ulitin ko na nga. Hindi kaya talaga, malay natin, ganun mangyari. Na naisabay ng EAT or ng TBJ yung pagkamit na nila ng kanilang hinahabol or gustong kunin na titulong Itbulaga sa paglipat nila sa TV5 sa bagong studio nila ng EAT, di ba? Diba pwede mangyari yun? Tapos yung pinaka main event, ito, nakatrapal pang ganyan, nakatabon. Tapos biglang pagtanggal, Itbulaga. Ay, grabe sina Tito Vic and Joey. Diba? Ayos. Diba? Pwede mangyari yun Kasi ito daw December Itong bare months daw. So malapit na nga to. Malapit na. Diba? Saan na ibang palakpakan dyan? Grabe. Ito sa ating picture guys Ipeplex natin dyan sa screen ng picture na lilipatan sa Quirino Highway, Novaliches. Oy guys, pa-share nitong video natin na to I-share nyo kasi napakagandang topic ko nitong napag-usapan natin ngayong araw na to. At gusto ko rin malaman po ng ibang mga kadabarkads. Ito pa naman po ay, siyempre, ayoko rin kasi magsabi ng 100% agad. Kasi syempre baka umasa din kayo. Kaya sabi ko, siguro 98%. 98%, at least hindi 100. Pag 99 kasi, confirm na talaga na yun. Sure na yun. Kaya 98%. Yan 98% na yun mga kadabarkads. Huwag kayo magalit Ay nako, ang daming yung mga nagsasabi niya na bakit hindi daw sila matawagan. Bakit ito? Nagawa na tong malaking studio ng TV5 ay talagang kahit umabot po tayo ng 100 ay hindi 100 kahit umabot siguro tayo ng ilang daan ay magkakasya tayo sa studio na to. So
So, tinignan ko. Ito, tignan natin na kung ilang square meter po ito. Ito, live check. Live check, o yan o. Google. O. TV5, Quirino. Quirino. Ano ba yun? Novaliches. Quirino Highway, yan. Tingnan natin kung gaano kalaki yung ano, yung ito siya, ito. Bakit walang files? Magbigay kayo ng files para makita namin. Ang laki pala talaga. Oh, guys, ang laki. Ano ba? Ano bang C5 Quirino? Ay, C5 Quirino. Ay, dalawa pala to. So, ito Novaliches, tapos may C5 Quirino rin. Ano to? Isa lang ba to? Novaliches. Ito nga. Wait lang ha. Novaliches. Wait lang guys ha. Search natin kung ilang square meter to. Square meter. Okay. So, hindi to. Ilan ba siya? So, ito. Wala siyang nakalagay na square meter. Date lang yun. Wait lang, hanapin natin kung ilang square meter siya. Hoy, magpakita ka ba? Pakita ka kung ilang square meter ka. Walang lumalabas. Yung makarang tagong-tago talaga. City Hall Cove. Yun puro size lang ng picture ang original file. Square meter, ilang square meter kaya to? Malaki to eh. Yan Ito na. Pathway descriptions. Wala rin eh. Description lang eh. Walang nilalagay ko ilang square meter yung lawak ng studio to. So, tingnan natin. Ito. TV show. May mga copyright screen nito nilalagay. Wala silang nilalagay na square meter, guys. Siguro natitiyak ko sa laking to nito. Yan sa laki niya. Ay umaabot to ng mga mahigit kumulang. Pero ang laki niya Biruin mo yan ang laki niya. Ang laki niya talaga. So maaaring talaga dito. Tas yung parking walang problema. Oo nga, ang laki niya. TV5 So baka dito nga talaga yung guys. Ito yung TV5 Quirino square meter. Wala talaga lumalabas kung ilang square meter Hectares. What is square meter pala? Dapat pala hectares. Hectares. So, lagay natin wait lang Diyan lang kayo. Huwag kayo muna kayo lalayas. Hectares. Okay. Wala talaga. Wala siyang lumalabas. Hinahanap ko So yun nga mga kadabarkads. So makikita nyo nga dyan sa screen yung mga tawag dito yung mga yung magiging studio ng TVJ na bago nitong darating nga po daw na Bearman. So maganda to. Sana matuloy. Para yung ibang mga kadabarkads makapanood na dyan, para hindi na sila mag-antay kasi sobrang late talaga nung studio ngayon ng Tito Vic and Joey. Kaya kaya yung iba hindi nakakapanood, hindi sila pa na-approve. Pero mga kadabarkads, syempre wag po kayong manawang magsumuporta sa Tito Vic and Joey kahit gano'n naman. May cellphone naman, may TV na pwede naman tayo manood. Pero yun talaga, naiintindihan ko rin kayo na iba talaga yung manood ka ng live at makita sila ng personal. Marami pa sa mga dabarkads na hindi natin nakikita sila, hindi pa sila natin nakakasalamuha
or nakita ng personal katulad doon namin. Ako nga po, hindi nga ako nakapagpa-picture kala Bossing Big Soto at kay Tito Soto at kala Mama Alan Kay. Pero okay lang yun, may mga time pa naman at baka sa taping na lang. So yung mga Dabarkads, hanggang dito lang yung video natin. Ingat po kayo palagi dyan and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at papindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay diyan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.